Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales Channel, sa lahat ng admin at sa ating narrator na si Boss Giancarlo. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan Tino. Mula po sa isang bayan sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2009 sa lugar namin. Ang karanasang ito ay hinding-hindi ko makakalimutan hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kasalukuyan akong nagbabiyahe noon patungo sa syudad kung saan ay doon na naninirahan ang aking kapatid na babae. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Marites. Inimbitahan kasi ako ni ate na dumalo sa kanyang kaarawan. Sabi rin niya na kailangan ko raw pumunta dahil may sasabihin din daw siyang importante sa akin. 2 taon na rin kaming hindi nagkikita ni ate simula nung umalis siya sa aming lugar. Pati ako ay nalayo rin sa piling ng aking mga magulang. Simula nung magtrabaho ako sa isang kumpanya sa Manila. Day off ko nung araw na yon kaya hindi na ako nagdalawang isip na umuo sa imbitasyon ni ate sa akin. Sumama na kasi ang aking kapatid sa kanyang asawa sa syudad at doon na sila nanirahan. Habang nasa biyahe ako noon ay iniisip ko kung ano ang aking bibilhing regalo para sa kanya. Hindi rin naman gaanong mahilig si ate sa mga aksesorya dahil para sa kanya ay mas gusto lang niya yung simple lamang. Pumunta muna ako sa isang flower shop sa syudad at bumili ako ng isang palumpon ng pulang rosas at sinamahan ko na rin ng pagbili ng cake. Kakasweldo ko rin naman nun kaya bumili rin ako ng keypad na cellphone para kay ate. Alam kong kahit sa simpleng mga bagay lang ay matutuwa na si ate. Pagkatapos kong bilhin ang lahat ng kinailangan ko, ay ipinagpatuloy ko na ang aking pagbiyahe sakay ng aking lumang-lumang sasakyan patungo sa lugar nila ate sa syudad. Hindi rin naman ako masyadong nahirapan nun sa pagpunta sa bahay nila dahil nakapunta na ako sa kanilang bahay noon pa man. 2 taon na ang nakakaraan pero tandang-tanda ko pa rin ang daan patungo sa lugar nila. Medyo malayo-layo rin ang bahay nila ate. Mga 1 oras pa siguro bago ako makarating sa kanila. Para hindi ako maboard o antukin, ay nagpatugtog na lamang ako ng musika sa loob ng aking lumang sasakyan. Patuloy lamang akong nakikinig sa paborito kong kantang Since You've Been Gone. Gusto ko kasi ang makalumang kanta kaysa sa mga makabago ngayon. Medyo malapit-lapit na rin ako sa dulo ng syudad kung saan naroroon ang bahay o pinaninirahan nila ate. Dumaan ako sa lubak-lubak na kalsada. Akala ko nun na tapos na ang paggawa sa kalsada na yun pero ganun pa rin. At walang ipinagbago man lang. Pati mga kahoy sa palibot nito ay mas lalo pa silang dumami. Tsaka pa lamang ako napangiti at nakahinga ng maluwag nung marating ko na ang maayos na kalsada. Ang parteng iyon lang kasi ang hindi pa naaayos hanggang sa ngayon. Bibilisan ko na sana noon ang aking pagmamaneho dahil malapit na ring maggabi ngunit
Nagulat na lamang ako dahil may biglang dumaan sa harapan ng aking lumang sasakyan. Kumabog bigla ng malakas ang dibdib ko nun dahil hindi ko iyon inaasahan. Mabuti na lamang at naapakan ko kaagad ang preno. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at pumunta sa harapan para sana tignan kung ano o kung sino yung nakita ko. Kinabahan ako nang makita ko ang isang babaeng medyo may kaedaran na rin na nakaupo malapit sa harapan ng kotse. Mabuti na lamang at hindi ko siya noon nabundol dahil kapag nagkataon ay malaking problema iyon. Lumapit ako sa kanya noon at tinulungan ko siyang tumayo. Tinanong ko rin siya noon kung ayos lang ba siya o kung may masakit ba sa katawan niya dahil bigla-bigla na lamang siyang tumawid. Hindi siya sumagot noon. Ang ginawa niya lang ay pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Nanayo ang balahibo ko nun dahil sa talim ng kanyang pagkakatitig sa akin. Nakakatakot. Para bang may nagawa akong kasalanan sa talim ng titig nito. Tinanong ko ulit siya nun kung saan siya pupunta ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Patuloy lang niya akong pinagmamasdan. Hindi ko na malaman nun ang aking gagawin kaya naisipan ko na lamang na bumalik na lang ako sa loob ng aking sasakyan. Tatalikod na sana ako ngunit natigilan ako dahil biglang nagsalita ang babae. Sinabi niya sa akin na sa dulo ng syudad rin daw siya pupunta. Medyo malayo-layo pa kasi ang pupuntahan niya mula rito. Kaya sinabi ko sa kanya na isasabay ko na lang siya dahil doon din naman ako pupunta. Kahit natatakot ako sa kanya, tinulungan ko pa rin siya. Pumasok na ulit kami noon sa sasakyan at ipinagpatuloy ko na ang pagmamaneho. Habang nasa biyahe kami ay tinanong ko siya noon kung taga roon ba siya at ang sabi naman niya ay taga roon daw ang kanyang kapatid. Pansamantalang lang daw siya muna roon sa bahay nito na mamalagi. Habang nasa biyahe kami ay pasimple ko siya nung tinitingnan sa salamin nitong kotse. Ngunit laking gulat ko na lang dahil nakatingin din siya sa akin. Dahil sa takot ay inalis ko kaagad ang tingin ko sa kanya. Bibilisan ko na sana noon ang pagmamaneho para marating na kagad namin ang dulo nitong syudad. Ngunit bigla na lamang namatay ang makina ng aking sasakyan. Tila inabutan yata ako ng malas. Sa palagay ko ay naubusan yata ako ng gasolina dahil sa pagmamadali ko nun ay nakalimutan kong magpagasolina. Sinubukan kong buhayin muli ang makina ngunit ayaw talaga. Lumingon ako sa babae para sana sabihin na naubusan ako ng gasolina ngunit halos panawan na ako ng ulirat nang makita kong unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Hindi ako makagalaw nun. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nakita ko rin nun ang matutulis at mahahaba niyang mga kuko. Pinilit kong igalaw ang aking katawan at pagkatapos ay mabilis akong lumabas ng aking lumang sasakyan. Hindi ko rin masyadong maaninag ang kalsada nun dahil sa madilim na o sa gabi na. Tanging liwanag lang ng buwan nun ang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Ang lugar na aking tinahak nun ay hindi masyadong daanan ng mga sasakyan. Halos magkandara pa na ako nun kakatakbo makalayo lang sa babaeng iyon. Nararamdaman ko kasi nun na malapit na niya akong maabutan. Habang tumatakbo ako nun ay nagdadasal din ako na sana'y iligtas niya ako at hindi niya ako pabayaan sa humahabol sa akin. Umiyak na rin ako nun dahil sa takot at labis na kaba. Kahit kalalaki kong tao ay takot ako sa ganoong klaseng nilalang. Hindi naman na po iba sa akin ang mga kwentong katatakutan o yung mga nilalang na naninirahan dito sa ating mundo,
lalong-lalo na ang mga aswang. Sige lang ako sa pagtakbo nun. Kahit nararamdaman ko na ang pagod ay hindi ako tumigil sa aking pagtakbo. Inabot din ako ng ilang minuto kakatakbo bago ko natanaw ang bahay nila ni ate sa may unahan, kaya medyo nakahinga na rin ako ng maluwag kahit na papaano. Nung medyo malapit na ako nun sa bahay nila ate, ay nagsisisigaw ako at nagbabaka sakali na marinig nila ako. Nakita ko naman nun na nagsilabasan ng mga kapitbahay nila ate at nagmamadali naman silang lumapit sa kinaroroonan ko. Nakita ko rin sila ate at ang asawa niya na lumabas ng kanilang bahay. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Mark. Nagmamadali akong lumapit sa kanila at nang nasa malapit na ako ay napaluhod ako bigla sa daan. Nangihina na kasi ang aking mga tuhod nun dahil sa nangyari. Habol-habol ko nun ang aking hininga habang patuloy na dumadaloy ang butil-butil kong mga pawis. At nang medyo nahimasmasan na ako, ay nilingon ko ang daan para sana tingnan ang nilalang na yun. Pero wala na akong nakita. Hindi na ito nakasunod sa akin. Tinanong ako ni ate nun kung anong nangyari, kaya naman ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Simula nung muntikan ko nang masagasaan ng babae hanggang sa hinabol na lamang ako nito bigla. At habang nagkukwento ako, ay mababakas ko sa mukha ni ate ang labis na pag-aalala sa akin. Pati ang kanilang mga kapitbahay ay nakikiusyoso na rin. Patapos kong ikwento sa kanila ang lahat, ay umugong ang bulong-bulungan ng kanilang mga kapitbahay. May nagsasabi na baka aswang daw yung humabol sa akin. Sumang-ayon din naman ang iba sa sinabi nito. At nang medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko nun, ay inalalayan ako ni ate papasok sa bahay nila. Pagkapasok namin, ay pinaupo muna nila ako sa kanilang bangko. Sinabihan ako ni Kuya Mark noon na mabuti na lamang daw at nakaligtas ako at hindi ako naabutan ng aswang na yun. Nagpaalam muna saglit si Kuya sa akin noon na tatapusin lang daw niya iyong trabaho niya sa kusina. Abala kasi sila noon sa pagluluto dahil nga kaarawan ni ate. Nang makaalis na si Kuya Mark, ay ipinikot ko ang aking mga mata at taimtim na nagdarasal. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako pinabayaan na mapahamak. Lumipas ang ilang minuto ay nilapitan ako ni ate noon at tinanong niya ako kung kamusta na raw ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman na ayos na ako at tinanong ko na rin si ate kung ano yung sasabihin niya sa akin at itinuro naman niya ang kanyang nakaumbok na tiyan. Natuwa naman ako kahit muntikan na ako kanina roon sa nilalang na yun dahil sa balitang nalaman ko na magkakaroon na ako ng isang pamangkin. Medyo naging maayos at gumaan na rin ang aking pakiramdam. Hindi kagaya kanina na nilukob na ang katauhan ko sa kaba at takot. Habang patuloy kaming nag-uusap ni ate nun, ay tinanong ko siya kung sino yung lalaking medyo may kaedaran na tumutulong sa pagluluto kasama ni Kuya Mark. At sinabi naman ni ate sa akin na kapatid daw yon ni Kuya Mark at nakatira raw iyon sa kabilang baryo. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Kuya Goryo. Inimbitahan daw nila si Kuya Goryo para tulungan sila sa pagluluto at paghahanda. Ang sabi pa ni ate sa akin noon na namatay daw ang asawa nito at ang sanggol sa loob ng tiyan dahil sa inaswang daw ito. Sobrang pagod daw ni Kuya Goryo noon kaya hindi raw niya namataan na inaswang na pala ang kanyang asawa at kinain ng aswang ang bata sa loob ng tiyan nito. Nang marinig ko ang sinapit sa mag-ina ni Kuya Goryo ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. At nang marinig ko ang tungkol sa aswang, ay naalala ko na naman yung babaeng nagpalit ng anyo
na humabol sa akin kani-kanina lang. Nag-aalala ko para sa kalagayan ng ate ko dahil buntis din siya. Mabilis lumipas ang oras at natapos na rin sila sa paghahanda ng mga pagkain. Nagsimula na rin kaming kumain kasama ang mga kapitbahay nila ate. Nang matapos na ako sa pagkain, ay nagpaalam muna ako kay ate na magpapahangin lang sa labas dahil naaalibadbaran ako o naiinitan ako sa loob ng bahay. Pumunta ako noon sa ilalim ng puno at umupo sa bangko na gawa sa kahoy. Tanaw mula sa kinaroroonan ko ang mga taong labas-masok sa bahay nila ate. Sa di kalayuan ay nahagip ng mga mata ko ang babaeng aswang na humabol sa akin kanina. Nakatingin ito kay ate na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita nila sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay laking gulat ko na lang dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Inilibot ko ang aking paningin ngunit hindi ko na ito nakita pa. Makalipas ang 3 oras ay umuwi na rin ang lahat ng mga bisita ni ate, maliban kay Kuya Goryo na kapatid ni Kuya Mark. 10:00 na yun ng gabi kaya mabilis kaming nakatulog dahil sa pagod. Wala pang 2 oras ay napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko si ate na sumisigaw at nagkakagulo na rin sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali akong tumayo nun at lumabas ng kwarto. Sa paglabas ko ay nakita ko si ate na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Nilapitan ko si ate noon at tinanong ko siya kung anong nangyari at ang sabi niya sa akin ay inaswang daw siya. Sinabi rin niya na habang tulog daw siya ay nakarinig daw si Kuya Mark ng kaluskos sa kanilang bubungan. Nagmamadali raw itong bumangon nang makita nito ang mahabang dila ng aswang na patungo sa nakaumbok na tiyan ni ate. Kinuha raw ni Kuya Mark noon ang kanyang itak ngunit sa pagbalik niya ay wala na ang mahabang dila na nakita nila. Sobrang nag-aalala kaming lahat noon kay ate dahil muntika na siyang mapahamak sa kamay ng aswang. Matagal din bago tumahan at tumigil si ate sa kakaiyak o kumbaga kumalma. Sinubukan din nila Kuya Mark at Kuya Goryo na hanapin ang aswang ngunit hindi na nila ito muling nakita pa. Noong gabing iyon ay hindi kami nakatulog dahil sa nangyari. Binantayan lang namin si ate hanggang sa sumapit ang umaga. Gusto ko mang manatili nun sa tabi ni ate ngunit hindi maaari dahil may trabaho ako at kailangan ko ring balikan ang luma kong sasakyan. Bago ako umalis ay sinabihan ko na lamang si ate noon na mag-iingat siya palagi at huwag niyang pababayaan ang kanyang sarili. Kahit nasa trabaho na ako noon ay palagi kong tinatawagan si ate para kamustahin ang kanyang kalagayan. Lumipas ang ilang buwan ay nalaman kong nanganak si ate ng isang malusog na batang babae. At iyong tungkol sa aswang ay hindi na rin daw ito bumalik pa simula nung lagyan nila ng matutulis na buho o pangontra ang palibot ng kanilang bahay. At iyon po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo at maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. So ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Bago po natin umpisahan ito ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga nagsasubscribe, nagtitiwala at magtitiwala pa lamang dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Sa ngayon po ay nasa 19,000 subscribers na tayo. So maraming salamat po. Hindi po lalaki itong ating Pinoy o PCT community kung hindi po
dahil sa inyong mga taga-suporta, ating mga tagapakinig, o sa lahat po ng ating mga ka-Creepy Tales. Maraming salamat po. At sana po, bago man lang matapos itong taon ay umabot tayo ng 20k subscribers. So, yun lang, masaya na ako. So, umpisa na po natin ang shoutout bago pa tayo mapahaba ng tuluyan. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Eva Soledad. Pasensya na po kung medyo nawawalan po ako ng boses, sa halata naman po. Kay Miss Eva Soledad na nakikinig mula sa Imus, Cavite, maraming salamat po. Kay Miss Secret Love and Life Confessions na isang Tagalog love story channel. Sana po ay makapag-subscribe kayo sa kanila, mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila. At pwede rin po kayong mag-share o magbahagi ng mga kwento sa kanila o mga life experiences nyo o kwentong o buhay pag-ibig, naks o sana all. Binabati ko rin po syempre si Boss Dong Yu. Sabi niya, nahawa na daw yung mga tao doon sa bahay nila sa pakikinig dito sa PCT. Naks naman, maraming salamat po sa inyo. At meron siyang suggestion na sana daw mag-compile daw tayo ng mga old stories o yung compilation ng mga luma nating kwento, pagsama-samahin, tapos para daw isang pakinig na lang o isang pakikinig na lang. So ngayon po, Boss Dong Yu, pwede, magandang suggestion yan, yung mga lumang-luma natin na kwento, yung mga talagang dating-dati pa, ang gagawin natin, i-compile natin yan sa isang video. Siguro yung length nung video ay 1 hour, isang oras, tapos isang oras, yung mga ganun. Umpisa natin sa pinakaluma. So magandang suggestion yan, and thank you sa iyo, Boss Dong Yu, at sa mga nakikinig dyan sa inyong bahay. Maraming salamat po, and God bless po. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Athena Wisdom, si Miss Teresita Saironi, si Miss Filipina Ma'am in Canada, si Miss Rowena Tabola, si Miss Grasilda Ibasita, si Miss Jennifer Davis na nakikinig mula sa New York. Maraming salamat po sa inyo. Wow, pengin naman po ako ng niebe. Nag-i-snow na po ba dyan sa New York? Mag-iingat po kayo palagi, Miss Jennifer Davis, and thank you po sa pakikinig, sa suporta nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Eileen Doroteo, si Miss Jude's Evening Star na palaging updated sa ating mga kwentong ibinabahagi dito sa PCT, kay Miss Grasilda Ibasitas, kay Miss Ellie Gonzalez, kay Miss Marichelle Di Guzman. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po kay Miss Rose De La Peña na nakikinig habang nagko-cross stitch. Na mix ko tuloy yan. No elementary ako, isa yan sa mga subject na tinuro sa amin. Ewan ko bakit may cross stitch dati no elementary. Ayan, binabati ko rin po si Boss Red Rivera, si Miss Angelina Suzuki, si Boss Jamer Bellarmino, si Miss Ophelia Yasin, si Miss Elaine Almera na nakikinig mula sa Hong Kong, si Miss Maria Fumoto na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin mula sa Osaka, Japan. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Florita Peros ng Hong Kong, si Miss Filipina Palsario, si Miss Wani Rosero. Maraming salamat po sa suporta. Hello din po syempre kay Miss Christine Olson na ating avid listener and supporter dito sa PCT channel. Maraming salamat po, Miss Christine Olson, sa walang sawang pagtangkilik, pagsubaybay nyo sa mga kwentong ibinabahagi natin. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Sweden. Ayan, hello din po kay Boss Olvidare, kay Boss Beltran Darren Jr., kay Miss Linda Lynn, kay Miss Christy Harm, kay Miss Mary Asilar, kay Miss Sarah King, kay Boss AJ and Tara Sevilla. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Lawrence Lianto, si Miss Lee Keziam Onilek. Sana tama itong pronounce ko, kay Miss Lee Keziam Onilek na nakikinig mula sa UAE Abu Dhabi. Maraming salamat po sa inyo.
at mag-iingat po kayo dyan palagi sa Abu Dhabi. Yan, hello din po and shout out kay Miss Carmelita Mabanag, kay Boss Angelina Suzuki, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Maria Fumoto, ayun, nabati na natin, si Miss Sarah King, si Miss Vanessa Apilat Galia at si Boss Jerry Baday. Maraming salamat po. At kung may mga nakaligtaan man po ako, pasensya na, babawi po ako sa susunod nating update. Hanggang sa susunod na update, sa susunod na takutan po mga ka-Creepy Tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!